Nagliliyab, mainit, naglalagablab na ring of fire ang makikita sa kalangitan ngayong Oktubre. Ano nga ba ito? Isa na nga ba ito sa mga senyales ng katapusan ng mundo? Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Ayon sa SciTechDaily.com, huwag kakalimutan daw na magkakaroon ng Ring of Fire solar eclipse at ng buwan, Jupiter, Saturn at Venus. Ang Oktubre 2023 ay nag-aalok ng isang espesyal na celestial threat na may kapansin-pansing Ring of Fire solar eclipse, kamangha-manghang alignments ng mga planeta at ang paglulunsad ng Psyche mission ng NASA upang imbestigahan ang isang natatanging asteroid. Ayon pa sa balita, ito ang mga highlights sa kalangitan ngayong October 2023. Ang Ring of Fire solar eclipse sa buong Amerika sa October 14 ay ang pangunahing highlight ng buwan na ito. Bukod dito, ang buwan, Jupiter, Saturn at Venus ay magpapakita ng magagandang posisyon para sa mga stargazer at planet watcher na ma-enjoy. Ano ang hahanapin? Isang partial solar eclipse. Ang mga manonood sa loob ng makitid na bahagi ng Amerika ay matutuwa sa isang Ring of Fire eclipse sa araw ng October 14. Ngunit ito nga ba talaga ay nakakatuwa? Panoorin mo hanggang sa huli ang babala ng Biblia patungkol sa mga sinyalis na ito. Habang ang buwan at mga planeta ay magpapakita ng kamanghamanghang mga posisyon sa kalangitan ng Oktubre. Ano ang meron sa Oktubre? Magandang mga pares ng buwan at planeta, isang misyon tungo sa isang asteroid na mayaman sa metal at isang partial eclipse ng araw. Noong October 2, ang buwan ay nagsulpot ng ilang oras pagkatapos ng paglubog ng araw. Lumapit sa Pleiades star cluster. Makikita sa silangan pagkatapos ng mga alas 10 ng gabi. Maglalakbay sila sa kalangitan kasama ang gabi na iyon. Nag-iwan ng isang pagkakataon na makita sila kinabukasan. Sa Predator Sky noong October 3, ang buwan ay naging halos 2 leeg ang layo mula sa Pleiades. Habang ito'y gumagalaw ng kaunti sa kanyang orbit sa paligid ng Earth, nasumpungan sila sa mataas na kalangitan sa timog kanluran kasama ang Jupiter at ang malamang pula at malalaki na bituin na Aldebaran sa Taurus. At ngayong October 10, masusumpungan ang Venus sa silangan bago sumiklab ang araw, kasama ang manipis na crescent moon at sa pagitan nila ang malamang puso ng Leon, ang bluish-white star na Regulus. Sa October 23, makikita patungong timog 1 oras o 2 oras pagkatapos ng paglubog ng araw. Mahanap mo ang buwan na nag-illuminate ng 70% na makikita malapit sa ilalim ng planet Saturn. Ang kanilang malapit na posisyon sa kalangitan ay magpapadali sa telescopic view ng 2 sikat na pagmamasid sa kalangitan na ito. Kinabukasan ito'y malapit pa rin sa buwan, ngunit ito'y naikutan sa silangang Saturn. Sa sky chart, makikita ang buwan na nasa ilalim ng Saturn sa kalangitan sa October 23. Sa October 28 ay sisiklab kasama ang planetang Jupiter. Ito ay 2 sa mga pinakamaliwanag ng bagay sa kalangitan at ang pagkakaroon nila ng malapit na posisyon ay magbibigay daan sa isang napakahusay na pagmamasid. Kapag tinitignan mo ang Venus, Mars, Mercury o kahit na ibaba sa Earth sa ilalim ng iyong mga paa, iniisip mo ba kung paano nabuo ang mga planeta na ito? Ngunit nakakamangha na ito ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ngayong buwan na ito, naglulungsad ang NASA ng isang spacecraft upang hanapin ang mga bagong kaalaman tungkol sa kung paano nade-develop ang mga terrestrial daw na planeta, dahil hindi sila naniniwala na ang ating mundo ay ginawa ng ating Panginoong Diyos. Ang Psyche spacecraft ng NASA ay naasahang ilulunsad ngayong Oktubre para sa kanilang multi-year na misyon tungo sa isang asteroid na may parehong pangalan na tinatawag na terrestrial. Ito ay ang unang misyon papunta sa isang asteroid na mayaman sa metal na maaring bahagi ng interior ng isang planetesimal, isang unit na bumubuo ng isang bato na planeta. Ang asteroid na Psyche ay maaring maging iba't ibang uri ng iron-rich object na hindi pa nakikita dati. Anuman ang magiging kwento nito, inaasahan
na ang misyon ay magpapakita sa atin kung paano na-develop ang core ng Earth at ng iba pang mga terestrial na planeta na ayon sa siyensya. At sa October 14, may pagkakataon ang mga taga-subaybay ng eclipse sa Amerika na makakita ng espesyal na uri ng eclipse. Ito'y solar eclipse na tinatawag na annular eclipse, isang path na may sukat na mga 125 miles. Ang araw ay magmumukhang isang makitid na bilog ng ilaw na madalas na tinatawag na Ring of Fire. At ito ang pinaka-highlight ngayong Oktubre, ang Ring of Fire. Ang makitid na bilog na ito ay kilala rin bilang Annulus na nagbibigay ng pangalang ito sa uri ng eclipse na ito. Nangyayari ang solar eclipse kapag pumapasok ang buwan sa pagitan ng Earth at ng araw at tinatakpan nito ang kahit bahagi ng araw sa kalangitan. Kapag ang buwan ay tumatakip ng lubusan sa araw, makakita tayo ng total eclipse. Pero minsan ang buwan ay medyo malayo sa kanyang orbit kapag nangyayari ang isang eclipse. Kaya't ito'y nagmumukhang medyo mas maliit sa kalangitan at medyo maliit na hindi sapat na takpan ang araw. Kapag nangyayari ito'y tinatawag na annular eclipse. Ang path ng partial eclipse na ito ay naglilipat sa buong Amerika, nagsisimula sa Southern Canada at tumatawid sa Western US, bago bumaybay sa Central at South America. Sa labas ng annular eclipse path, ang mga nasa viewing zone ay makakita pa rin ng partial eclipse. Ang maximum na bahagi ng araw na tatakpan ng buwan ay depende sa iyong lokasyon. Ngayon, ang mga taga-subaybay ng eclipse ay hindi na kailangan maghintay ng matagal para sa mas marami pang kasiyahan. Sa susunod na Abril, ang isang total solar eclipse ay tatangayin ang buong United States. Tignan ang mga online na mapagkukunan ng NASA tungkol sa mga eclipse kung saan sila makikita at mga tips para sa ligtas na panonood. At narito rin ang mga yugto ng buwan para sa Oktubre. Kung ating mapapansin, ang mga solar eclipse, ang mga pangyayari sa ating mga planeta at maging sa kalawakan ay ito ay hindi na bago sa banal na kasulatan, sapagkat ito ay itinakda ng ating Panginoong Diyos bilang mga sinyalis patungkol sa natatanging araw, ang araw ng katapusan ng mundo. Tayo ay inilalakbay ng ating Panginoong Diyos na ipakita sa atin ang mga tanda sa pamagitan ng buwan at mga bituin at ng araw na tayo ay dapat nang maghanda sa pagkakataong ito. Lucas 21 verse 25. At magkakaroon ng mga tanda sa araw at buwan at mga bituin, at sa lupa ay magkakaroon ng kasalatan sa mga bansa na matitilihan dahil sa ugong ng dagat at mga daluyong. Mga kaibigan, ang mga tanda sa huling mga kapanahunan ay nakikita natin sa ating planeta ngayon. At hindi lamang iyon, itinakda ng ating Panginoong Diyos ang araw, buwan at mga bituin bilang mga palatandaan din upang tayo ay maging handa sa pinaka-oras ng pagdating ng ating Panginoong Hesus. Kaibigan, handa ka na ba? Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo'y manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo sa inyo pong pag-aalaga sa amin. Hinihiling po namin, Panginoon, na nawa ay maging bukas ang aming pag-iisip patungkol sa mga nangyayari sa aming paligid. Itakda, Panginoon, ang mga senyales at tulungan kayo, Panginoon, na sumangguni sa mga senyales na ito upang ihanda ang aming mga sarili sa malapit na po ninyong pagdating. Ihanda, Panginoon, ang aming mga puso. Palitan ito ng pusong dalisay na nararapat lamang sa langit na bayan. Purihin ka, o aming Panginoong Diyos, at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.